Magandang mapansin sa ating ebanghelyo, anong tawag ni Jesus sa templo? Bahay dalanginan. At sa pananalangin, tayo ay nakikipagdaupang palad sa Diyos. Sa panalangin, nakikipag-usap ang Diyos sa atin at tayo rin ay nakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay nagpapahayag ng isang ugnayan. Kaya sa templo, may ugnayan na nangyayari sa Diyos at sa tao. Dito rin sa simbahan, ang tawag din natin sa simbahan ay bahay dalanginan. Pumupunta tayo sa simbahan para manalangin. At yan ang lalo na tuwing Biyernes. Puno ang simbahan. Nagpupunta tayo rito at naglalaan ng oras para manalangin. Para makipag-usap sa Diyos. Para makipag-ugnayan sa Kanya. Kaya magandang hamon sa atin ito na ang simbahan ay panatilihin nating bahay dalanginan. Lugar kung saan nakikipagtagpo tayo sa Diyos. Pero maganda ring mapansin na ang simbahan, malalaki ang pinto. Hindi ba? Malalaki ho ang pinto ng simbahan. Para maraming pumasok. Ang simbahan, walang pagsasarahan ng pinto. Dahil lahat ay handang tanggapin ng simbahan. Hindi kailangan mabait ka sa lahat ng makasalanan, sa lahat ng sumusumpong sa Diyos, lahat ng humihingi ng kapatawaran sa Diyos, bukas ang pinto ng simbahan. Hindi ba? Kaya kasama sa ating pagdalangin sa simbahan, ay nariyan din ang kumpisal. Ang kumpisal kung saan nararanasan natin ang pagpapatawad ng Diyos. Ang kumpisal kung saan binibigyan tayo ng Diyos ng bagong simula, bagong pagkakataon na lumakad sa Kanyang grasya at lumakad ulit sa Kanyang salita. Sa totoo lang ho, kung sa iba ho sa inyo napansin na nawala po ako ng ilang araw, galing po ako sa isang conference sa Vatican at kasama po doon nagsalita ang Santo Papa at parehong ebanghelyo po ang pinagnilayan namin na ang simbahan ay maging bahay dalanginan. At inulit po ng Santo Papa sa lahat ng mga dambana na sana lahat ng tao ay makasumpong ng presensya ng Diyos sa bawat bahay dalanginan. At hindi ba kapag kausap natin ang Diyos, doon tayo nakakasumpong ng consolation? Pag nahinga na natin lahat sa Diyos, nahinga natin lahat sa panalangin, hindi ba parang gumagaan sa dibdib? Kaya nakakatiyak ako na kung makapagsalita lamang ang mga pader na simbahan na ito, ilang luha na ang kanyang nakita. Pwedeng luha ng paghihinagpis dahil bigat na at tumitingin sa Poong Yesus Nazareno, ibinubuhos na ang laman ng kanyang puso at nakasumpong din naman ng kaginhawaan sa presensya ng mahal na Poong Yesus Nazareno.
Kaya magandang hamon din ito sa lahat ng naglilingkod dito sa simbahan. Sa lahat ng naglilingkod, please make the church welcoming to all pilgrims. Gawin natin yung simbahan na bukas. Lahat welcome sa simbahan. Batiin natin ang mga pumupunta rito para magsimba ng may ngiti. Because this house is the house of God, a house of prayer, a house of encounter. Kaya di ba sa misa, we encounter God? Sa ating pananalangin ng tahimik, ang Diyos ang kadaupang palad natin. Sa paglapit natin sa kumpisal, ang Diyos ang kapiling natin. Kapiling natin ang Diyos lagi. Kaya maganda rin sa atin bilang mga Kristiyano na palalimin natin ang ating buhay panalangin. At ang pagpapalalim ng ating buhay panalangin ay nagsisimula kung tayo rin ay handang makinig sa Diyos. Sa panalangin, hindi lang tayo ang nagsasalita. Baka nasanay lang tayo na tayo yung salita ng salita sa panalangin. Pero kasama din sa panalangin ang pananahimik natin. Pananahimik para makinig sa Diyos. Pananahimik para sabihin, Lord, tapos na ako magsalita. Makikinig naman po ako sa inyo. Magsalita po kayo sa akin. Anong gusto niyo sabihin sa akin? In silence, God speaks to us. Kaya kasama din po ng panalangin, hindi lang tayo ang salita ng salita. Hindi lang tayo nagdadala ng pakikipag-usap na ito. Bigyan din natin ng panahon na ang ating panalangin ay merong kasamang katahimikan. Kaya nga, di ba, sabi ho ni Pope Benedict, sa pagdiriwang natin ng Eucharistia, kasama din dapat ang katahimikan. Huwag matakot sa katahimikan. Kasi sa katahimikan, doon nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Kaya pagkatapos po ng ating homily, manatili tayo nakaupo. Maglaan ng kahit sandaling oras, kahit sandali man lamang ng katahimikan para pagnilayan ang salitang narinig natin. Paano ba tayo lumalapit sa Diyos sa panalangin? Bukas ba ang aking tenga para makinig sa Diyos, sa Pong Hesus Nazareno na nagmamahal sa atin?